Ayun, okay, KGX, sumusta tayong lahat. So, kung mapapansin natin, grabe yung TA ko sa Ethereum. Oh. Kitang-kita, mga kapatid. Oh. No? Rejected. Oh. Tapos, sabay biglang nag-drop. Oh. Tapos, di ba, nandito tayo sa area na to. Hindi tayo pumasok ng maaga. Tingnan nyo, oh. Bumagsak yan. Ang sabi ko, papasok ako dito sa 2487. Pero hindi ako nakapasok. Titingnan nyo, biglang rejected. Pagdating dito, nilagpasan pa. Rejected, tapos biglang drop. Diba? So, ayun, ang ganda sana from, kung dito ka nakapasok sa 1.5, 2.5, ganda sana, profit ka na dyan. Ganda na sana, pero yun lang yun. Pero ano to, 1 hour time frame. So, possible, baka lumipad to ng konti. Okay? So, for, hindi muna, ako, observe lang muna ako ngayon kasi may talk si Powell eh. May talk si Powell ng Oy, MicroStrategy, bumili pala oh. Grabe naman, bumili na naman Michael Saylor, kaya pala lumipad nung 29, no? Kaya pala lumipad ng 29, bumili ang parin Saylor. Nice. Oh, grabe, ito pala yung news ngayon, mga kapatid, no? Ayan. So, Fed Powell is set to speak on Tuesday, July 1, tomorrow, no? 9 o'clock. Pero siguro baka anong oras yung 9 o'clock dito? Okay? And for BTC, kung titingnan natin sa BTC, ito tayo. Ito yung nakaraang TA natin. Nandito tayo sa area na to pumasok. Kasi nawala ako ng isang araw eh. So kita nyo, no? Nakuha yung TP1 natin dito sa area na to. Bumaba, no? So tapos ngayon, lumipad siya. And then so far, not valid na to, itong ating TA. Pero at least nakuha niya si TP1. Okay? Yun naman yung importante dyan. So just titingnan lang natin. Kasi ako, kung nakikita ko yan, siguro maghihintay muna ako hanggang talk ni Powell, no? Para at least kahit papaano mas mas sigurado tayo sa TA natin kay BTC. Pero kung titingnan naman natin yung bullish ng market, wala, bullish talaga, ay yung mga news, wala, bullish yung news, no? So kung titingnan nyo, Saylor, walang uta eh, no? Walang uta. And then ngayon, sabi nila na ang Ethereum daw ay possible lumipad, no? Ng 4,000 this third quarter. Naniniwala ba tayo dito? No? Pero kung titingnan nyo, no, sa 1 hour time frame, naka-sideways lang si Ethereum. Dito sa 4 hours time frame, kung titingnan natin, mukhang baka bumuo to ng wag naman sanang bumuo ng cap, no? Tapos sabay biglang malaglag. Wag naman sana. Kasi once na si BTC, eto tingin ko 107 si BTC, tapos 2,000 ka lang. Kapag bumagsak to lalo si BTC, nako, baka hilahin talaga to. Ang dami nagsasabi na ang daming buying area dito sa area na to. Kaya tingnan natin kung papasok ba tong area na to. Kayo, naniniwala ba kayo na papasok tong area na to? Ako, dapat daanan nyo muna yung mga matitibay na support. Pero kung scalp lang, okay lang. Kung mag-i-scalp ka lang, scalp ka lang. Di ba? So, yan. So far, pero ako, nasa bearish pa rin ako kahit pa paano. Kasi ang tinitingnan ko kay Ethereum, dapat i-break nyo to. Saktong-sakto eh. Pero pag na-break nyo yan, siguro yun na, magpapakita na ulit si 2.7. Itong area na to. Baka possible magpakita si 2.7 hanggang dito sa area na to. Yan. Ako lang, yun lang ang tingin ko, mga kapatid. Hindi ako talaga, sumusunod lang ako dun sa support and resistance. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero so far, ito yan, rejected. Possible, kung ma-reject yan, tingnan natin yung isang resistance na nandito sa area na to. Kung kayang kunin. Ano to? 2.4. Sige nga, tingnan natin kung kayang kunin si 2.4. No? So, yun lang naman ang nakikita ko, mga kapatid, no? Yung magsasalita si Powell bukas, tingnan natin kung ano mangyayari. Michael Saylor strategy will be added to the S&P 500. Ano yun? Hindi ko alam yun Subukan ko tong i-check. I-search natin kung ano yan. Okay?
So, naniniwala ba kayo dito na nandirito pa lang tayo at lilipad dyan? O naniniwala kayo na nandirito na tayo o pabaksak na? So, sabi nila nandito pa lang daw tayo. Grabe, no? Tingnan natin kung anong mangyayari, no? Kasi ako talaga, nasa ano lang ako. Nandun lang ako sa area na yun. Kung nilipad pa, ihintayin ko si 115, 112, 115. No? So, dyan na ako susubok ng short position. Nag-iipon na naman tayo, oh. Nag-iipon na naman tayo. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa atin. Ang dami ko ng guhit dito. Okay? So far, so good naman. Di ba? So, tingnan lang natin mga kapatid kung anong mangyayari. Pero ako, ito lang yan. Plan natin yung trade natin mga kapatid. Ito, masyadong bullish si Sailor, ha? Tapos, malaki yung chance sa September na yung FOMC daw ay mag-jump sa 94% na ma-approve, no? Mag-cut rate. So, kung naniniwala kayo doon, nasa inyo naman yan, kung bullish talaga kayo, July, strong month, no? Nice. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Na strong month ba? Grabe, oh. Talagang gusto nito, babagsak daw talaga si, Ethereum. Sige nga daw, tingnan natin. Okay, yun lang KGX at saludo sa inyong lahat mga kapatid.